Hukom ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Ano po? At salamat po sa Lord dahil mayroon pong tinatawag nating final judgment. Dahil alam nyo kung wala, lagi kong sinasabi ito, kawawa yung mga na nahatulan na walang kasalanan. Meron ba yun, Pastor? Marami po. At alam natin kung sabi ko nga sabi nga ni Pastor Larry, yung nagnakaw ng mangga, nakulong. Yung nagnakaw ng milyon, hindi nakulong. Kasi may pera. Yan ang kalakaran ng mundo, Pero alam mo ninyo, salamat sa Lord sapagkat mayroong final judgment. Ibig sabihin, kasi magaling kang magpalusot sa mundo eh. Namatay ka na nga lang, nakalusot pa rin. Pero sa harapan ng Diyos, di ba? Kaya maganda nga na may final judgment kasi doon, hindi ka na pwedeng sumuhol. Hindi mo na pwedeng suhulan si Lord. Lord, ito gusto mo? Hindi na, kasi sa kanyang pera. Siyang nagmamayari ng lahat ng kayamanan. So thank God, there is a final judgment. Amen po ba? Para hindi po nananatiling kawawa yung mga nandito noon sa lupa na hindi man lang nabigyan ng hustisya. Di ba? Laging sigaw ng tao, nasaan ang hustisya? Where is justice? Pero salamat sa Lord. Sa Panginoon ay talagang He is the God, He is a just God. Amen po ba? At magpatuloy lang tayo sa Lord, makikita natin yung tinatawag nating the Great White Throne Judgment. At ito po ay mangyayari sa mga huling mga araw. At napakahalaga po ito. So ngayon po ay nandito na po tayo. Nanggaling tayo dito. After na po ng rapture, ito na po tayo, judgment seat. Natapos na to yung marriage of the Lamb. Ngayon pupunta tayo ngayon dito, the return of Christ, tapos na tayo sa millennium. At ngayon naman nasa final judgment na tayo. Ano po? Yeah. Yon. So, then, after final judgment, yung eternity, yung millennium, makukulong po ang dyablo ng 1,000 years. So, ang mundo ay napakapayapa, napakaganda. At yun nga po, yan po yung ating pinag-aralan na ang millennium or yung Armageddon. Yan yun no? Yung the return of Christ. Yung pagkatalo ng dyablo. At yung millennium ay patikim na po ito ng langit. Sabihin nga po nating patikim. Yan, kaya 'di ba? Minsan sa Cusco, maraming pre-test doon. Paglabas namin, parang busog na ako. Binabantayan mo ba yung mga pre-test, no? At ganun din pala, mayroon din palang patikim ang kalangitan at ito nga po yung millennium. So, dito po ay babasahin natin ang salita po ng Lord dito sa Revelation 20, verse 11 to 15. So, minsan pa po pwedeng makitayo po kayo sa akin para pagbibigay galang po sa salita po ng Panginoon. So, pakibasa po natin. Then I saw a great white throne and him who sat on it. From whose the face, the earth, and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, one to his works.
then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. God, continue bless the reading of His words. Father, we thank you, God, once again. Bless your words. Continually speak to everyone. Ipaliwanag po ninyo ito sa amin. Mayroon kang nais dalhin sa bawat isa. Wala po kayong lalampasan. Bless everyone mula sa pinakabata hanggang pinakamatanda. Dumaloy ang inyo pong karunungan at pangunawa, pagpapala sa bawat isa sa amin. We pray for revival, salvation, and transformation. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen, amen. Thank you po. Nakakaupo na po tayo. So dito po, ay makikita natin na then I saw the great white throne judgment, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, lahat ng mga namatay, sabi nga po nating namatay, small and great, standing before God. Mga namatay na mahirap, mayaman, dakila, maliit, standing lahat ay tatayo sa harapan ng Diyos. At bubuksan ang mga libro, books. Bubuksan ang mga libro and another book was open. So hindi lang isa yung libro sa kalangitan. Mayroong libro ng buhay, at mayroong libro na nagtatala nung ginawa natin mula nung ipinanganak ka. So, may dalawang libro doon. Yung libro ng talaan ng iyong buhay mula nung ikaw ay pinanganak. Di ba? No, dito sa lupa, pwede mong sabihin na hindi ako yun, no? Pero alam mo sa langit, wala tayong maililihim pagdating ng paghuhukom, paghahatol ng Diyos. Kaya bubuksan ngayon, no? Titignan ngayon yung ginawa mo. Oh. Kasi sa langit, ang sabi nila, mayroong malaking screen at maipapakita doon kung sino ka mula nung ikaw ay pinanganak. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling doon. Lord, nagsimba naman ako, oh. Di ba? Tapos titignan ni Lord kung anong iniisip mo sa loob ng simbahan. Tapos na kayang independent. Ano ko po? Lumabas na kaya si, hapon pa daw yun, hapon. May pag-asa. No? Kayo, buti na lang hapon pala lumabas. Kung hindi, baka wala nga kaming nandito. Wala dito yon. Amen ba? Praise God. Mas matindi yung pinuntahan natin dito. Amen. The King of Kings and the Lord of Lords. Glory to His name. So dito po, ay makikita po natin lahat. At mula hanggang ikaw ay pinanganak hanggang mamatay ka. Nakalusot ka, ang dami, pero makikita lahat yan. At makikita din yung pangalan mo kung nakasulat sa aklat ng buhay. The dead were judged according to their works by things which were written in the books. Tingnan mo. Lahat ay nakasulat doon, yung mga ginawa natin. Kaya wala tayong maililihim kay Lord. Amen po ba? Nakapaglihim ka siguro sa senior mo, sa senyora mo, sa asawa mo, pero kay Lord hindi tayo makapaglilihim. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala tayong maitatago kay Lord. Parang iba yata yung tingin sa'yo, Wala tayong maitatago, including me. Lahat tayo. Amen ba? So, ang sabi dito, ang mga namatay sa dagat, lahat ng mga namatay na nasa impyerno, lahat ng namatay, sila ay, and they were judged, sila ay hahatulan, each one according to his work. So, ibig sabihin, paano yung mga namatay sa dagat? Lahat yan ay babangon, lahat yan ay mabubuhay din. At sila ay, sabi ng Bible, iluluwas sila ng dagat.
Then death and Hades were cast into the lake of fire. So ibig sabihin yung mga hindi nakita yung pangalan sa aklat ng buhay, ihahagis sila sa dagat-dagatang apoy. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Verse 15, pakibasa natin. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Alam po natin ang ibig sabihin, ang sinumang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay ihahagis sa dagat-dagatang apoy. May pangalan po tayo, amen po ba? At ito po ay napakahalaga na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise God. Kaya nga po, di po ba, bago pinapatanggap ko kayo, sulat mo Lord yung pangalan ko sa aklat ng buhay, sa kalangitan. Dahil kung hindi pala matatagpuan yung pangalan natin, tayo po ay hihagis sa dagat-dagatang apoy. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Manatili po tayong maglingkod. Amen po ba? The key in participants' judgment outcome. Jesus Christ the judge. John 5:22, Jesus acts as judge, as the Father has entrusted all judgment. So ang Panginoong Hesus ang maghuhukom sa atin. Hindi po ang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nakakasiguro po tayo na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, dumating man yung paghahatol ng Diyos ay tayo ay hindi nahahatulan. Bakit tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Hesukristo? Everyone who rejected God's salvation through Christ, rich, poor, so ibig sabihin, mayayaman man sila, marami mang natulungan, ngunit hindi naniwala kay Jesus Christ. Amen? Lahat po ay kasama sa paghahatol ng Diyos. The dead from the say, death and Hades, those who died apart from Christ are resurrected to stand trial. So lahat po ay mabubuhay din. Kahit siya po'y makasalanan at nireject si Jesus, hindi ibig sabihin naman na hindi nila kilala nireject. Alam natin ibig sabihin nun? Kilala nila, they heard about Jesus Christ, but they rejected. Hindi nila pinansin. So, wala tayong may dito, kaya nga nandito tayo, di ba? Ngayon, kanina, nag-tracks kayo, mga youth, salamat sa inyong mga buhay, mga life groups, di ba? May dala-dala tayo. Gandang mag-tracks dyan, puro Pilipino ang mga nandyan, marami. At salamat sa Panginoon. Then, ito yung sabi ko kanina, 2 books open in the white throne judgment. The first is the book of deeds. The second is the book of life. Di ba? Highlights that the dead, great and small, majudge sila. Malalaki man, matataas man, mayayaman man, mahirap man. Then the second book is the book of life. Clarifies that anyone whose name is not found in the book of life is cast. Di po ba? Into the lake of fire. Yan. So, mayroon pong dalawang paghukom ng Diyos pagdating ng panahon. After ng millennium, yung 1,000 years na makukulong si Satan, sa mga ngayon lang nakaabot nitong series na ito, siguro po ay hindi po ninyo masyadong pero subukan ko po na mai-recall. Ito po yung tinatawag na dalawang paghuhukom ng Diyos. Unang-una, yung the judgment seat of Christ. Habang nagkakaroon ng white throne judgment, itong judgment seat of Christ, dito po nagkakaroon ng rewarding. Sabihin nga po nating rewarding. Diba? Ang gandang pinapanood yung mga na-awardan ng summa cum laude. Sino nakaranas sa inyo nun? Nakaranas kami, pastor, pumunta sa stage. At least, nakapunta tayo ng stage. Yung mga reyna, yung mga king,
yung mga sikat na tao, di ba? Wow, grabe yung, ano kaya, talagang, ano, no? Talaga sigurong napaka-taas nung feeling nila. Grabe, no? Ikaw ba naman yung ma-awardan ng, ano, the most OFW in Spain? Malaking award yun kaya. O, OFW pa lang yun. Ilalo na dito, mga kapatid, lalo na dito. Alam mo, doon sa kalangitan, kapag i-award tayo ng Panginoon, wow! Can you imagine? Yung dinadaanan natin ay puro ginto, di ba? Puro parang salamin at you cannot imagine. Hindi pa naabot ng isip ng tao, hindi pa naabot yung kaalaman ng tao yung lugar na inihanda sa atin ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, grabe. Grabe. Matindi. Di ba? Naa-amaze na tayo sa mga nilikha ng mga, of course, lahat naman ay galing sa Lord. Pero yung mga ginagawa ng mga tao, wow, ang ganda naman dito. Wow, di ba? Naa-amaze tayo. Pero alam mo ninyo dito, sa kalangitan, purihin ng Panginoon, hindi pa naabot ng isip ng tao. Pag sama-samahin man lahat ng matatalino sa mundo, hindi pa kayang abutin yung kagandahan ng langit na inihahanda sa mga sumusunod sa Panginoon. Mga nagpapatuloy, kahit anuman, tingnan ninyo yung mga 12 disciples, kahit anuman yung nangyari sa kanila, wala yon compare sa inihahanda sa atin ng Lord. Amen ba? Yung mga nakikita ninyong kakagandahan dyan, wala po iyan. Wow. Kaya, you must be excited, church. We must be excited. Amen po ba? Then, habang ina-awardan tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga ginawa, kasi ikaw ay naging tapat, ikaw ay nagtiis, ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, God will reward you. Then, ito naman, Great White Throne Judgment, dito naman hahatulan ng Diyos ang lahat ng hindi kumilala sa Kanya. So, ito po, yung dalawang trono ng Diyos sa panahon na yan. Amen po ba? So, kung tayo po ay hindi kabilang sa mga iniligtas ng Diyos, sa White Throne Judgment tayo. Kung tayo po ay kabilang sa iniligtas ng Diyos, yung mga galing ng millennium, ligtas tayo. Amen po ba? At nakahanda ang Panginoon yung pagpapala po niya para sa atin. At ngayon, sino po yung mga nandun? Sino po yung mga nandun sa impyerno? Yan. Pag-usapan po natin kasi minsan sinasabi lang natin na may langit at impyerno. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang impyerno. Gusto pa ba ninyong ituloy natin? O kailangan ituloy natin para matakot-takot tayo ng konti. Amen ba? Mapaalalahanan po tayo. Hindi po tayo nananakot. Baka sabihin nyo, hoy, kailangan mo nang magsimba kasi mapunta ka sa impyerno, delikado doon. Huwag naman natin gawing panakot. Gawin nating paalala. At sabihin nating mahal tayo ng Panginoon. Huwag tayong matakot. Amen ba? Pero kung tayo ay nasa Panginoon, alam ho ninyo, walang ibang paraan kasi na maka-escape tayo sa impyerno kung hindi ang paglilingkod at pananampalataya natin sa Panginoon. Don't be afraid. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, huwag tayong matakot sa impyerno. Amen po ba? Dahil ligtas tayo doon. Hell is made only for the devil and his angels. Yan. Sa totoo lang, nagkaroon ng impyerno dahil sa puot ng Diyos kay Lucifer, doon pa sa kalangitan. Di ba? At wala sanang impyerno kung hindi dahil sa Lucifer, kung hindi dahil sa original sin. Ano yung original sin? Pride. Kaya tignan ninyo, di ba? Hanggang ngayon, may pride pa rin ang tao. Pero tayong mga mananampalataya, lunukin na yung pride. Amen?
Dahil kung hindi, ihahagis tayo sa impyerno. Yung pride na yan. Wala, puro ko kapag kwentuhan, ikaw yung laging tama, ikaw yung laging hindi nagpapatalo. Kung mayroon tayong dapat ipagmalaki, si Lord ang ipagmalaki natin. Amen po ba? Pakibasa natin, sasabihin din niya, lumayo kayo sa akin, mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Wow. So, ibig sabihin, wala tayo doon. Amen ba? Wala, kasi anghel at saka dyablo lang ang nando. Inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. But the Son of God, Jesus, came to destroy the works of the devil. Tignan ninyo. Pero kung tayo ay nasa Panginoong Jesucristo, He will protect us, He will comfort and empower us. Purihin ng Panginoon. So, the hell is real. Totoo po ang impyerno. At nais ko ring sabihin, heaven is true. Heaven is real. Amen po ba? So, hindi po mahirap piliin ang gusto nating pupuntahan. What will you choose today will determine your destiny. Paano malalaman ang destination ng tao? Kung ano yung ginagawa mo ngayon. What you do today will affect your tomorrow. Will affect your destiny. Siyempre, kahit yung lasing, ayaw niyang pumunta ng impyerno eh. Pero makikita natin sa gawa. Kaya kailangan siguruhin natin ang ating pipiliin. Maganda nga kasi dadalawa lang eh. Ang pagpilian ng tao. Dalawa na nga, medyo lito pang tao, no? Dadalawa na nga ang pagpilian, parang hindi pa alam ng kung... Pero yung mga taga dito, alam na natin. Amen ba? Hindi komplikado yung dalawang pagpipilian. Nahihirapan ba kayo? Maliwanag po na may dalawang destiny, either heaven or hell. Hindi natin alam yon kung nasaan. Pero mayroong lugar yon. Kaya magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Yung iba kasi gustong pumunta ng langit yung mga barkada niya pupuntang impyerno. Kailangan, kung gusto mong pumunta ng langit, piliin mo rin yung mga kinakasama natin. Piliin mo rin yung mga pinupuntahan mo. Alam mo na ngang may doon pumunta-punta ka pa. Praise God. Then next, the devil, the beast. Ito yung mga nasa impyerno. The devil, the beast, and the false prophet will tormented day and night forever and ever in the lake of fire. Wow. Ang dyablo, wala pang tao dyan. Wala pa yata. The devil, the beast, ang halimaw at ang mga false prophet, yun na. Kasama na yung mga false prophet. Yung mga nagsabi ng hindi totoo, yung hindi naniniwala na, yan sa kasama na. At sila'y parurusahan, pahihirapan, day and night. So sa impyerno, may langit, may gabi at araw. At sila'y pahihirapan, magpakailanman. Basahin natin, ang jablong nanday sa kanila ay itinapon sa lawa. At asopre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. Wow. Alam mo ninyo, yun nga yung lagi yung sinasabi. Buti sana kung sa impyerno, mayroong 1 million years kahit papano. O kaya sabihin mo ng 5 billion years. Kahit papano mahinihintay ka para makalabas tayo din doon. Kung mapunta man. Di ba? Pero wala nawa sa atin. Maganda, at least mahinihintay kang time. Wow, pang 5 million na ito. Pero mga kapatid, sabi niya dito, forever and ever. Ilang taon lang tayo mabuhay sa mundong ito. Sabi nila, 85 years span ng buhay. Sabihin mo na, sinong gustong mabuhay pa ng 100 years?
Parang may bumawi. I know. Hindi pala, hindi. Hindi naman masama eh. Basta siguruhin lang naman na masigla-sigla pa tayo eh. Inabot mo ngayong 100 years eh, nakalimutan mo na ang buong buhay mo. Hindi mo na alam kung anong kinakain mo. Kaya minsan sabi ni Pastora, yung 80, okay na. Di ba? Ba't parang pinag-usapan natin yung patay, Pastor? Kailangan mapaghandaan natin ito. Amen po ba? So ang mahirap kasi, iyon nga, 85 years old lang tayo dito sa mundo, ang naging katumbas nito ay eternity in hell forever and ever. Iyong 85 years, 60 nga, wala na tayo eh. Halimbawa, di ba, hindi ba natin may sasakripisyo na maglingkod sa Lord? Di ba natin may sasakripisyo na sumunod sa Lord? Bakit? At the same time, sa pagsunod mo sa Panginoon, sa ikabubutin rin naman natin. Amen ba? Lahat na pagsunod natin sa Lord, hindi para sa Kanya. This is for us. Tayo po ang mabibinipisyuhan kapag susunod tayo sa Panginoon. Wala pang sumunod sa Lord na napahamak ang buhay. Pero marami nang nabago ang buhay. Marami nang nabago, na ayos ang buhay. Patay na sana, pero may buhay pa rin. Bakit? Dahil sumunod sa Lord. Amen po ba? Hindi lahat ang nag-abroad ay napabuti ang buhay. Ngunit lahat ng sumunod kay Kristo, naayos at nabago ang kanilang buhay. Amen po ba? Mahirap bang unawain yon? Para isang araw wala ka na naman dito. Pero kapag maunawaan natin yon, kapag maunawaan mo ang malalim na paglilingkod sa Panginoon, masaya ka na nagpapatuloy na naglilingkod sa Lord. Purihin ang Panginoon. Kasi lahat ng ginagawa natin sa pagsunod sa Panginoon ay sa ikabubuti natin. Tignan mo kung may anak ka sa Pilipinas na alam mo na nag-church siya, panatag yung loob mo. Nay, kumusta ka na sa church? Diyan sa Spain. Di ba? Kaysa sa yung, nak, nasaan ka? Nandito ako sa hindi ko alam, Nay. Delikado. Siya mismo, hindi niya kung nasaan siya. Pero kapag malaman mo, church, ay, Nay, nandito ako sa church. Anong pinag-aralan niyo dyan ngayon? Ay, nako po, ang gandang pag-usapan. Pero ang pinag-usapan, ay, nalaman mo na ba si ano? Naku po, dismiss na yata yan. Pag-usapan natin si Lord. Siyempre, hindi maiwasan yon, bali-balita. Alam niyo, minsan, bago ka may umuwi ni Pastora, minsan, nagtatawag ako sa mga kaibigan ko doon. Nagtatanong ako kung sino yung mga patay na. Kasi baka mamay masalubong ko sila. Di ba? Minsan may mga ganong kwento eh. Pero ngayon naman, napakano na lahat. Lahat malaman mo na kung namatay na si ano. Nakalagay na lahat dyan. Nako po, ano ho. Hindi mo alam, isang taon na pala siyang patay. Nakausap mo lang siya nung ano. Ay. Pero ano yon, guni-guni lang yon. So, ito po yon, ano ho. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil yung mga buhay na natitira sa atin, ibigay natin sa Lord. Sigurado, maaayos yung buhay natin. Sinubukan natin yung gusto natin. Di ba walang nangyari? Sa Panginoon din tayo Okay, so yon. Then next, ano po, makinig lang tayo, matatapos na po. Kapag matapos ako, titigil na ako. Di bale, basta may one number yan, malapit na po. Ang mga nasa impyerno ito, people who rejected Christ, free gift of salvation will be thrown into the lake of fire. Ito po yon, yung mga tao na, yun na kanina, diablo ngayon tao na nireject ang kaligtasan o kaya libreng regalo ng kaligtasan. Yung mga nag-reject nun ay mapupunta sila sa dagat-dagat ng apoy, liquid fire. Okay, pakibasa natin, Revelation 20 verse 15, pahayag. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy.
Praise God. Hallelujah. 2 Peter 3:9, God is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya alam nyo kung bakit nagtitiis ang Lord na hanggang ngayon hindi pa siya dumarating kasi hinihintay pa niya tayo na maging totoo sa paglilingkod sa Kanya. Hinihintay pa niya yung mga pamilya mo na babahaginan natin sila bago dumating ang ganito pong kaparusahan at kapahamakan. Naghihintay pang Diyos para tayo ay maging totoo sa Kanya. Amen po ba? Para hindi po tayo masama dito. Ano ang sabi ng Bible? Ano ang mapapala ng tao? Mapasayo man lahat ng kayamanan. Oo na, sayo na lahat, pati yung pag-ari mo na lahat. Pati yung bundok sa amin. Pero kung hindi mo nakilala si Lord, if you reject Jesus, if you reject His salvation, ang sabi dito, ay ityatapon sa lawa ng apoy. Liquid fire, dagat na apoy. Di ba? Kaya, magpasalamat tayo sa Lord kung may pagkakataon pa tayo. Grab every opportunity na tayo ay may panahon pa na maglingkod sa Panginoon. Hallelujah! Walang talo kay Lord. Sumunod ka sa Panginoon, panalong-panalo ka. Amen! Dahil alam natin, wala pong talo sa Panginoon. Lahat ay sa ikabubuti po natin. Purihin ng Panginoon. Then, number 4, unbearable. Sino yung mga nasa impyerno? Unbearable. Torture in the lake of fire. Yung hindi mo kayang dalhin, yung sakit, yung hirap. Pakibasa po natin, Revelation 21:8. Subalit, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapi, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na nungaling, ang manging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Wow. So, ito po. So, sino ba yung mga duwag? Mga duwag, ito po yung mga tao na nahihiya na masabi na sila ay Kristiyano. Mga natatakot na magbahagi ng salita ng Panginoon. Nahihiya na masabi sila na sila ay mga panatiko o kaya, di ba? Kapag malaman kasi nila na ikaw ay nag-share na ng words of God dati, ang tawag na nila sa'yo, pastor. Kahit hindi ka pa pastor, ang tawag na, di ba? Pastor ka na pala ngayon, pare. Yan. Pastor na, pare pa. Pastor ka na ngayon, pare. Di ba? So, ito po yung mga duwag, mga natatakot. Kaya church, I want to encourage you once again. Ang ikaduwag mo ay huwag mong dalhin, ang ikatakot natin ay yung dalhin natin ang tao sa ikapapahamak nila. Pero huwag tayong matakot kung dadalhin natin ang tao sa ikabubuti nila. Do not be afraid. Amen po ba? Huwag tayong matakot sapagkat sa ikabubuti nila kung susunod sila. Ang matakot tayo, ang mahiya tayo, ay yung dadalhin natin sila sa pagbibisyo. Dadalhin natin sila sa scam. Yan, dito tayo, malaking kita dito, malaking kita. Pala, scammer. Sabihin mo sa katabi mo, buti walang scammer dito. Amen ba? Hallelujah! Ang sabi dito, gumagawa ng mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Alam niyo ang sabi ng Bible, ang mga hindi naniniwala sa Diyos, ang kanilang libangan ay karimari-marim. Ang mga tao na hindi sumasampalataya sa Diyos, ang kanilang libangan ay kasuklam-suklam. Can you imagine? Yung kanilang libangan ay karumal-dumal. Kaya yung pagpatay ng tao, wala lang. Yung paninira, yung pananakot, wala lang. Church. Yung manira ng tao, wala lang. Kaya tingnan ninyo, walang
bagay na makukuha nating mabubuti kung hindi tayo sumunod sa Panginoon. The things of God. Hallelujah. Mga mamatay tao. Hindi naman ako pumapatay, pastor. Pero pag magalit ka, tudurugin kita. Hindi mo nga pinatay, pero yung pagsasalita mo, kulang yung... ganun talaga. Ilocano tayo no? Kurang, daita, biyag mo. Kulang daw yung buhay niya. Pag magalit, grabe, grabing magsumpa. Pumapatay din yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magalit. Na nakamamatay. Minsan nagagalit tayo, pero huwag magkasala. Ang sabi ng Bible, magalit ka man, huwag ka lang magkasala. Amen? Praise God. So yon, 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belong to Christ has become a new person. The old life has gone, a new life has gone. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Di ba? Hindi yung bagong taon ay magbagong buhay. Halay. Bata ka pa, inaawit mo na yan. Di ka naman nagbabago. Dahil hindi nakapagbabago ang bagong taon, ang nakapagbabago si Hesus Kristo lamang. Amen ba? Palakpakan natin ang Lord. Praise God. Bata ka na, binata ka, lasing ka, matanda ka na, lasing. Bagong taon na. Magbagong buhay. Alay. Naku po, buti na lang, nakawala tayo sa mga ganon. Hallelujah. At ang sabi dito, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Ang Diyos-Diyosan, lahat ng nakahigit kay God ay Diyos-Diyosan. Hindi ka makapunta ng church kasi may holiday kami, may pasyal kami, may fiesta kami. Yun lang. Hindi ako makapunta ng church kasi puro ka yung dahilan. Yan. Kung gusto mo may paraan. Kung ayaw mo may dahilan. Maraming dahilan. Yan, Diyos yan. Maraming dahilan. Kapag sumunod ka kay Lord lang. Kapag linggo, may date ka kay Lord. Amen? Sabi ni Sir Loretta, hapon, di ba? Sorry, Sir Loretta, di ba? Sabi niya, magtatrabaho kayo. Sabi ni Sir Loretta, may Bible study kami. Oh. Di ba? Sabi ko, makapal na sana. Yung bulsa. Pero mas makapal yung pagpapala ni Lord na inihahanda niya sa atin. Amen ba? Praise God. Ang Diyos ay higit sa kayamanan natin. At puri ng Diyos, nakita natin kung paano sila ginamit ng Panginoon. Unahin mo si Lord. Ako'y maniniwala na aayusin niya ang lahat. Bago nilikha ang tao sa Garden of Eden, anong mga nilikha ng Diyos? Lahat ay perfect. Hayop, puno, bago nilikha. Ang ibig sabihin, bago ang tao, nihanda na ng lahat. Kumpleto ng lahat. Ang kailangan lang, sumunod ka lang sa Lord. Kumpleto na ka eh. Kumpleto na tayo. Oh. So, ibig sabihin, kailangan lang sumunod tayo sa Panginoon. Maging sa ngayon, sumunod ka lang sa Lord, kukumplituhin ka niya. Amen? Minsan gusto mo ikaw magkumpleto eh. Yun nga eh, kumpleto ka nga, kaya lang, wala na, oh. Dito, pakalay-kalay ka lang ng manok doon sa Pilipinas, alay, puro fried chicken para Jollibee. Tapos sabihin mo, pag magbakasyon na lang ako doon, makakatikim na rin ako ng Jollibee. Kasi dito, puro trabaho, alay. Nung plinano mong uuwi, kinabukasan, mamatay ka na pala. Hindi mo na natikman. Di ba? So, huwag tayong magkaroon ng Diyos-Diyosan.
Ang kanilang bahagi ay doon sa lawa ng apoy na nag-asopre. Alam nyo pala yung asopre, yung sulfur, ayon sa pag-aaral, ang sulfur, yung kutsara daw, kapag ilagay mo doon, matutunaw yung kutsara. Yung sulfur. Kaya di ba sabi nila yung asido, kapag itapon sa ano mo, masisira yung ilang burn, third ano ba yon? Degree. So grabe. So, ibig sabihin, yung sulfur na yon ay matutunaw yung katawan mo kapag maano ka nun. Ang pag-aaral doon sa impyerno, di ba, natutunaw ito dahil sa apoy. Ngayon, kusa na naman daw siyang tutubo. Pero yung sakit nandun, halos balat buto na lang Kailang tumutubo na naman kasi, tuloy natin, no? Grabe. At meron pa pala dyan, ang sabi dyan ay yung sumasama sa lahat ng mangkukulam. Ang mangkukulam, yung sa Bible, kung ikaw ay rebellious, katulad ka ng isang mangkukulam. Rebellious. Rebelde. No? Wala nang ginawang maganda yung mga magulang mo, puro ka complain. Wala na tayong ginawang maganda. So katulad din daw tayo ng mangkukulam, yung mga rebellious spirit. Number 5, worm, yun na. Worm never die and fire never stop burning in hell. Ang apoy ay hindi namamatay, ang uod ay hindi namamatay. Pakibasa natin, Mark 9:48, sa impyerno. Wow, grabe. Ang apoy hindi namamatay. At ang mga uod hindi rin namamatay. Pero salamat sa Lord, Titus 2:11, God has shown us undeserved grace by coming to save all people. We have still the chance that God will save you. Lahat tayo habang nabubuhay tayo, mayroon pa tayong panahon. Huwag nating hintayin, di ba? Alam nyo, yung mga ibang relihiyon, ang simbahan ay para lang sa mga matatanda. Kapag matanda ka na, dyan ka na magsimba. Pero kapag bata ka, hindi muna. Mga kapatid, ano ang magiging kinabukasan ng mundo kapag matatanda lang ang pwedeng magsimba? Nakikita natin yon. Kaya habang may buhay, kailangan kilalanin na natin ang Lord. Amen ba? Doon hindi na namamatay yung mga uod. Excruciating pain in the flaming furnace of hell. Ibig sabihin, sobrang pagdaramdam, pain. At ihahagis, pakibasa natin, at ihahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin sa tindi ng sakit. Yan. Di ba? So, grabe. Yung, alam mo, ang sigaw daw ng mga tao doon sa impyerno, sana naging totoo na lang ako. Tsaka sayang, di ba? Yun yung ano nila, binigay ko na lang sana yung buhay ko noon. Sana pinakinggan ko na lang si kuya, si ate, sana. Piling sabihin mo sa katabi mo, sana maligtas tayo. Para hindi ka magsisigaw ng sana doon sa impyerno. Sana, naging totoo na lang, sana. Pero hindi mo sasabihin yan. Bakit? Kasi may pagkakataon tayo. Amen? Hallelujah. At sumusunod na tayo. Ang sabi dito, Romans 12:2, pakibasa natin, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will in you, which is good and pleasing and perfect. Church, transform the way you think. Transform the way you think. Ang isip natin kasi puro ang pera, alam mo, puro panggastos lang yan. Hindi, ayusin mo. Pangtulong din ang pera. Pangtulong din sa church ang pera. Hindi lang puro panggastos. Amen ba? Ayusin natin.
Walang naglagay diyan. May mga may mga ano lang pwede nating ialisin. Pwede nating down ano 'yon? I-renew, ano 'yon, yung alisin? Tanggalin. I-wakse, i-delete, lahat na. Diba? Palitan natin ng mga makadiyos na bagay. Palitan natin ang salita ng Lord. Sabi ni Pastor, hindi puro hawak ko ang beat. Hindi. Hawak mo ang faith. Hawak mo ang salita ng Panginoon sa isip natin. Yan, puro ka beat. Ay, anong nangyari sa'yo? Binit-bit ka sa impyerno. Hawakan natin ang salita ng Diyos. Sumunod tayo sa salita ng Diyos. Mapapabuti pa tayo. Mapaayos pa tayo. Praise God. So, then number 7, enormous suffering and burning thirst in hell. Wow. Grabe po yung suffering. Ano ho? Dito kahit may suffering na, iba yung suffering dito. Sabi nila yung, di ba, engaged ring. Tapos, wedding ring. Tapos, parang ayaw ko nang mag-asawa, pastor, no? Hindi, mga kapatid, mag-asawa ka pa rin. Kahit may suffering, wag lang dito sa suffering dito. Amen ba? Ang suffering dito, pansamantala lang. Ang kahirapan dito sa lupa, pansamantala lang. Tiis ka lang muna kay asawa mo. Kami sabi ko kay pastor, tiis ka lang. Tiis ka lang sa amo mo. Pastor, pinagtitisan ko yung amo ko. Matagal na palang nagtitiis siya sa'yo. Tiisan lang, ang mabuhay, ang mahalaga. Mag-suffering man tayo sa lupa, huwag lang dito, mga kapatid. Sapagkat dito, wala nang katapusan. Wala nang hanggan. Pero dito, mag-suffering ka man, nasa Panginoon ka rin, Lord. Alam ko, di ba? Kinukomport tayo ng Lord. At higit sa lahat, yung comfort niya, yung doon sa buhay na walang hanggan. 1 John 2:15, do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father. Huwag nating mahalin ang sanglibutan. Nasa mundo tayo, pero huwag nating mahalin ang mga nasa mundo. Ipapahamak tayo. Kailangan natin ang kayamanan, pero huwag nating mahalin. Amen ba? Si Lord ang higit sa lahat na mahalin natin para i-guide tayo. Hindi masama ang yumaman, unahin mo lang si Lord. Minsan maraming yumaman, nag-iba kasi, hindi na inuna si Lord. Diba? Nung walang trabaho, Lord, nung may trabaho na, diba? Hindi mo na matawagan. Tapos nag-iba na, mga kapatid. Alam mo ninyo, huwag tayong mag-iba sa Panginoon. Magpatuloy tayo. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Amen po ba? External torture in flaming fire of hell, na may naglalagablab na po ay parurusahan ng lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Hindi po ito sinasabi ko, sinasabi ng Bible. Na may naglalagablab na po ay parurusahan. Basahin nga po natin, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Wow! Mga kapatid, hindi po ito biro-biro. Lahat ng hindi kumikilala sa Diyos. Alam mo ninyo, dito sa Spain, marami pong mga atheist hindi naniniwala sa Diyos. We have freedom, we have liberty na mamili kung tayo gusto natin sumamba sa Diyos. Pero mga kapatid, huwag na tayong magbulag-bulagan. Church, mayroong 4,300 religion ngayon sa mundo. Ang tao ngayon ay natatakot. Nakikita ba ninyo yan? Bakit gusto nilang magkaroon ng relihiyon? Dahil alam nila na mayroong buhay na darating. But church, hindi po ang relihiyon ang makapagliligtas, ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sayo man ang lahat ng relihiyon mo kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo. Ano ho? Yan, nagkalima. May paganong-ganon pala. Matthew 7:21, pakibasa natin, not everyone
who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Mga kapatid, naging seryoso tayo sa paglilingkod natin. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ngunit ang lahat ng gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Huwag nating sabihin na Kristiyano ako, pero hindi naman natin ginagawa yung kalooban ng Panginoon. It's about time for us na gawin natin ang seryosong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Ito po ay paalala sa bawat isa sa atin, including me. Dahil alam natin, napakahirap po yung mararanasan po sa mga panahong ito. Praise God. And the last, sabi dito, tormented day and night, forever and ever in hell. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap, sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw-gabi ay maghihirap ng walang pahinga, ang mga sumasamba sa halimaw, Satanas at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Mga nagpatatak ng 666. Lahat po ay mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng nasa impyerno, sila po ay maihahagis pa sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, mayroon pong sinabi dito sa Bible bago tayo magwakas, ano ho? Praise God. Ito pong mayaman at si Lazaro, di ba? Yung mayaman at si Lazaro, nung siya ay, yung mayaman, siya ay namatay. At si Lazaro ay namatay din. Sa Luke chapter 9:10, di po ba? At dito ho ay makita natin na yung si pulubi na si Lazaro ay namatay din, nagkasabay sila. Itong mayaman, alam mo ninyo, wala namang sinabi sa Bible na kasalanan siya. Pero bakit napunta siya sa impyerno? At si Lazaro, pulubi siya, pero may paglilingkod siya sa Lord. May takot siya sa Panginoon. Namatay sila na sabay. Anong nangyari? Yung mayaman, ang alam niya siguro, pag mamatay na siya, wala na. Ang nakalungkot, nung magising siya, wow, napakainit yung lugar na napuntahan niya. And that is the Hades. Yung patikim naman ng impyerno yon. May patikim din ng impyerno sa Hades din. Meron ding patikim ng langit sa millennium. Amen po ba? So yung patikim ng impyerno, sabi niya, nakita niya ngayon si Lazaro na nandun sa tabi ng kanyang bahay na namamalimos. Si Abraham yun, si Lazaro yun ah. Lazaro! Mayaman pa rin yung feeling niya eh. Di ba? Pwedeng, ang mga Abraham, pwedeng, di ba? Nag-uutos pa rin siya, nasa impyerno na nga. Alam mo niyo, napakaganda naman sinabi ni Abraham. Sabi niya, mayaman ka noon sa lupa. Di ba? Ginawa mo lahat, kinuha mo lahat, pero wala kang panahon sa Diyos. Ngayon, nandito si Lazaro, napakahirap niya, pulubi nga siya, nasa tabi siya palagi ng bahay mo, naghihintay ng ibibigay mo. Hindi mo man lang siya tinulungan. At ngayon, nandito siya, inaaliw ko siya. At alam mo ninyo ang sabi ng mayaman na yon, sabi niya, Amang Abraham, tanggap na niya na nandun na siya. Sabi niya, may 5 pa akong kapatid. May 5 pa akong kapatid. At sabi niya, ayaw ko sila na mapunta rito, napakainit. Kasi sabi niya, pwede bang utusan mo si Lazaro na ano yung tubig yung kanyang daliri at basahin yung aking dila sapagkat napakainit dito. Kayong init dito sa Spain, wala lang to. Amen ba? Kunting paypay lang yan. Mamaya, winter na naman. Tapos sabi, ang init-init kasi pastor, kaya hindi ako nakapunta. Mainit ngang panahon. Diba? Kapag winter, ang lamig-lamig naman. Malamig nga. At least mas maayos naman yun kaysa yung ang lamig-lamig, mainit yung panahon. No? So, yun po, mainit kasi. Kaya sabi niya, kung ganun man, sabi na Abraham, hindi pwedeng pupunta dyan si Lazaro at hindi ka rin pupuntang pwede rito. At sabi niya, pwedeng si Lazaro, utusan mo na pupunta sa... Dahil buhay siya at patay siya na mabubuhay, maniniwala yung mga kapatid ko. Ang sabi sa kanya ni Abraham, kung si Lazaro na mabubuhay,
Kung ang mga buhay doon hindi paniniwala ng inyong mga kapatid, sabi ni Abraham, kahit yung patay ay mabubuhay, hindi rin siya maniniwala sa kanya. Amen po ba? Baka sabihin ng mga kapatid, patay ka na, ba't nandito ka pa? Papatayin ulit. Wag naman, So, ibig sabihin, hindi po maniniwala. Anong ibig sabihin nito? May pagsisisi yung kanilang kapatid na napunta doon. Ibig sabihin, ayaw niya na mapunta sila. Kaya lang, wala ng pagkakataon. Church, we have still chance to share the words of God, to warn our families na huwag mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Amen ba? We have still chance. You have still the opportunity to share them. Ang buhay ay hindi hanggang dito lang. Mayroon pong buhay pagkatapos ng kamatayan at iyan ang dapat nating paghandaan. Amen pa ba? Your birth is good, but your death, ito po ay hindi natin alam. Kaya kailangan tayo po ay nakahanda, maging totoo, maging faithful sa ating paglilingkod, faithful sa family, faithful sa work, faithful sa ating mga kaibigan, faithful sa church, faithful sa Panginoon. At purihin ng Diyos, hindi po nawa mangyayari yung pagdating ng panahon na hindi ko kayo kilala. Sasabihin ng Lord. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, I have fought a good fight. I have finished the race. I have remained faithful. I pray that every one of us ay marinig po natin yung kataga ng Lord pag tayo'y humarap na sa Kanya. Welcome, my good and faithful servant. I pray that every one of us in this room na maririnig nating kataga, sasabihin sa atin ng Panginoon, anak, halika dito na nagtiis. Halika dito na dumanas ng napakahirap pero nagpatuloy ka pa rin. Alam ka, pumasok ka dito sa aking kaharian, anak, na ipinaglaban mo ang iyong pananampalataya. Iniwasan mo ang kasalanan at sumunod sa akin. Amen po ba? And I pray that not anyone, even one of us, ay maririnig natin ang sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. I pray that not even one of us ay sasabihan sa atin ng Panginoon. Ang sasabihin niya, hindi kita kilala. But I pray, church, every one of us in this room, mapapakinggan natin lahat sasabihin ng Lord, anak na nagtiyaga, anak na nagpatuloy, pumasok ka sa aking kaharian. Amen po ba? Welcome to my kingdom! Welcome to my heaven! At sasabihin niya sa atin, makikipagsaya ka sa akin. Purihin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, pwedeng tumayo po tayong lahat. At alam nyo, may papalabas pa sana ng konti, pero wala na.